Kung sa Old Testament ang presence ng Panginoon ay nasa tabernacle, sa panahon natin ngayon, nasaan ang presence ng Panginoon? Yan yung papag-usapan natin in a few minutes. Alam niyo ba sa amin pong devotion kanina sa Magkape, nasa Numbers chapter 10 na ho kami. Doon natin makita na ang presence ng Panginoon ay nasa tabernacle. Actually, yung ginagawa nila, yung mga Israelites, nung nasa disyerto sila, kasi di ba galing sila ng Egypt, tapos papunta sila ng Promised Land, at nandun sila sa ilang. Now, yung tabernacle, pag sila ay tumitigil, okay, sa kanilang paglalakbay, pag sila ay tumigil, yung tabernacle mismo nasa gitna, kung saan nag-camp yung different tribes, pinalibutan, nasa gitna. So, anong pinapakita niyan? Sa panahon nila, importante yung presence ng Panginoon ay nasa center ng kanilang buhay. Sa panahon natin ngayon, nasaan ang presence ng Panginoon? Maiging tingnan natin sa Ephesians chapter 3 verse 17. Ephesians chapter 3 verse 17. Basahin ko po sa inyo sa NIV. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Ano makikita natin sa verse na ito? Yung dwelling ng Panginoon, si Jesus Christ, ay nasa buhay natin. Sa pamagitan daw ng pananampalataya. At sa Romans chapter 8 verse 9, makita natin doon sa Romans chapter 8 verse 9, basahin ko po sa inyo, you, however, are not in the realm of flesh, but are in the realm of spirit. Indeed, the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Anong mapapansin nyo sa verse na ito? Yung Spirit of God, that is the Holy Spirit, ay lives in us. Okay? Pero, sino yung mga taong naging dwell or nanahan yung Holy Spirit? Sabi ng verse, yung mayroon pong Kristo sa buhay nila. Ang tanong, paano ka magkaroon ng Kristo sa buhay? Or paano yung Holy Spirit mag-indwell sa inyo? Sa Ephesians chapter 1 verse 13, basahin natin, Ephesians chapter 1 verse 13, sabing ganon, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Dito sa verse na ito, sobrang yaman. Ang sabi dito, tayo ay nakay Kristo nung kailan napakinggan natin yung message of truth. Ano yung message of truth? Sabi ng verse 13, the gospel of your salvation. At kapag ituloy natin, sabi nga nun, when you believe, no, tayo nanampalataya, tayo ay minarkahan at sinilyaduhan. Sabi ng verse, ano yung iminarka at isinil sa atin? Yung promised Holy Spirit. So, yung kasagutan sa tanong kanina, nasaan ang Panginoon sa panahon natin ngayon? Because we are no longer live in the law. Nasa grace na tayo. Ang presence ng Panginoon ay nasa buhay natin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kung gusto mong malaman yung mga bagay na ito, sa pinakasimpleng explanation, meron po akong link diyan sa description. Ano ho? I-copy mo lang yan at i-paste sa browser mo or you can click. Then after that, dadaling ka sa isang page at doon, meron pong video na mag-explain sa inyo in 8 minutes. In 8 minutes, maintindihan mo kung paano pumunta sa heaven. Again, ako si Pastor Wes, na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.